May mga magulang na pinag-aaral ang mga anak para balang araw ay ito ang bubuhay sa kanila. Kahit may sariling asawa na ang anak, ay umaasa pa rin sa mga perang padala. Ikaw, sang-ayon ka ba sa ganitong klase ng kaugalian na ang mga anak ang nagiging sandalan sa oras ng pangangailangan? Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sadyang mataas ang pangarap ni Aling Melinda para sa kanyang dalawang anak na si Rose at Alvin. Gusto niya na balang araw ay maging mayaman ang kanyang mga anak para kung sakaling mangyari ang bagay na ito ay magiging masarap ang kanyang buhay sa hinaharap. Hindi naman kasi sila mayaman at hindi rin naman sila mahirap. Kung sa madaling salita ay may kaya sila sa buhay. Rose, sa pagtungtong mo sa kolehiyo ay pag-aaralin kita bilang isang nurse. At ikaw naman Alvin, ay gusto ko na maging isang kilalang doktor ka balang araw. Sabi ni Aling Melinda sa kanyang dalawang anak. Pero Nay, ang gusto ko po ay maging isang guro. Hindi ko po talaga pinapangarap ang maging isang nurse balang araw. Sagot ni Rose sa kanyang ina. Nagsalita rin si Alvin dahil hindi rin to gusto ang sinasabi ni Aling Melinda. Ganun din po ako, Nay. Wala po sa isipan ko ang maging isang doktor. Gusto ko po kasing maging isang pulis dahil ito po ang pangarap ko. Simula ng bata pa lamang po ako. Dagdag ng binata. Nang dahil doon ay napasimangot ang kanilang ina. Hindi kasi gusto ng kanyang mga anak ang mga kurso na sinabi nito sa kanila. Ano ba yan? Sobrang baba naman ang mga pangarap nyo. Alam nyo ba na maliit lang ang sweldo ng isang pulis at ng isang guro? Paano nyo mabibili ang mga gusto nyong bilhin kung sobrang baba ng mga pangarap nyo? Ayaw ko naman magsayang ng pera nang dahil lang sa gusto nyo. Huwag na lang kayong mag-aral sa kolehiyo. Inis na sagot ni Aling Melinda. Nagkatinginan na lamang ang magkapatid dahil palaging ang kanilang ina ang nasusunod kung ano ang gusto nila sa kanilang buhay. Para bang wala na silang kalayaan na tuparin ang kanilang sariling mga pangarap, kaya palagi silang malungkot sa kanilang buhay. Ate Rose, susundin mo ba ang mga sinasabi ni nanay? Hindi ko talaga gusto na maging isang doktor balang araw eh. Tanong ni Alvin sa kanyang kapatid. Hindi ko nga alam. Siguro ay susundin ko na lamang siya. Gusto ko rin naman kasing makapagtapos sa kolehiyo. Bahala na kung ano man ang mangyari sa ating buhay. Napapailing na sagot ng dalaga. Tuwing nakikita ni Aling Melinda na maayos na ang buhay ng kanyang mga kaibigan, ay talagang naiinggit ang matanda. Gusto niya na balang araw ay maging masarap din ang kanyang buhay sa tulong ng kanyang mga anak. Balak niyang iasa ang lahat upang matupad niya ang kanyang sariling mga pangarap. Pag nagkaroon na ng trabaho si Rose at Alvin, ay hihilingin ko sa kanila na ipagpatayo nila ako ng isang magarang bahay. Tapos sasabihin ko sa kanila na ipasyal nila ako sa magagandang pasyalan at pakakain nila ako sa masarap na restaurant. Masayang sabi ni Aling Melinda sa kanyang sarili. Marami pang mga bagay na naiisip ang matanda na gusto niyang maranasan, kaya gusto niyang pagtapusin ang magkapatid sa pag-aaral. Lumipas ang mga taon ay sabay nang makakatapos ang magkapatid sa pag-aaral. Paano naman kasi ay tumigil si Rose ng isang taon dahil dinamdam nito dati ang pagpanaw ng kanilang tatay. Mga anak, sobrang saya ko talaga dahil nakatapos na kayo sa high school. Handa na ba kayo para mag-aral sa kolehiyo? Nakangiting tanong ni Aling Melinda. Muli ay nagkatinginan ang magkapatid dahil alam nila ang susunod na sasabihin ng kanilang nanay. Opo, Nay. Talagang gusto na po naming mag-aral sa kolehiyo. Sagot ng dalagang si Rose. Pero Nay, ang gusto po namin balang araw ay ang maging isang guro at ang maging isang pulis. Dagdag ni Alvin. Nakita na lamang ng dalawa na napabuntong hininga si Aling Melinda. Kung ganun, ay wag na lang kayong mag-aral sa kolehiyo. Ang gusto ko lang naman ay ang maging maganda ang buhay nyo. Bakit ba kasi hindi nyo na lang ako sundin? Malalaman nyo rin balang araw na tama pala ako. Paliwanag ng matanda. Halos 2 buwan ang lumipas ay malapit na ang enrollan. Hindi nagtatanong si Aling Melinda kung malapit na ba ang pasukan. Nay, malapit na po ang pasukan. Kailan po kaya kami mag-e-enroll ng aking kapatid? Tanong ng dalagang si Rose. Mabuti naman at naitanong nyo na yan sa akin. Pag-aaralin ko lang kayo kung susundin nyo ang gusto ko.
Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Seryosong sagot ni Aling Melinda. Opo, Nay. Sige po, at kakausapin ko lamang po si Alvin tungkol sa bagay na to. Malungkot na sagot ng dalaga. Agad nagtungo si Rose sa kanyang kapatid upang ipaalam ang sinabi ng kanilang ina. Alvin, pag-aaralin daw tayo ni Nanay kung ang kursong kukunin natin ay ang kanyang kagustuhan. Paano na to? Ano ba ang balak mo? Naguguluhang tanong ng babae. Ewan ko ba, ate? Hindi ko naman talaga gusto ang maging isang doktor. Hindi ako magiging masaya kung sakaling yan ang magiging trabaho ko balang araw. Napapailing na sagot ni Alvin. Ngunit sa papalapit na pasukan ay napilitan ang magkapatid na sundin ang kagustuhan ni Aling Melinda. Hindi naman kasi nila gusto na mapatigil sa pag-aaral, kaya kahit ayaw nila sa kursong ito ay wala silang nagawa. Lumipas ang mga araw ay nakapag-enroll na ang dalawa. Masayang masaya si Aling Melinda dahil tupad na ang kanyang kagustuhan. Mga anak, pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral. Ayaw ko na masasayang ang pera na natanggap ko nang maaksidente ang tatay niyo sa barko. Ang gusto ko balang araw ay ibalik niyo ito sa akin. Nakangiting sabi ni Aling Melinda. Hindi naman sumagot ang magkapatid dahil hindi talaga sila nagiging masaya sa nangyayari sa kanilang buhay. Lumipas pa ang mga buwan ay sumabay na lamang sila sa agos ng buhay. Kahit hindi nila gusto ang kurso na kanilang kinukuha, ay pinagbubuti naman nila ang kanilang pag-aaral. Sa haba ng panahon ay natutunan na rin nilang kalimutan ang kanilang mga pangarap. Tanggap na nila na hindi na matutupad ang kanilang sariling kagustuhan. Kaso nga lang isang araw habang naglalakad si Alvin patungo sa kanyang eskwelahan, ay nakakita ito ng mga pulis sa daan. Ito talaga ang gusto ko. Nakakatamad namang mag-aral, sabi ni Alvin sa kanyang sarili. Nakita rin nito ang kanyang dating kaibigan na dapat ay kasabay niya sana sa pagkuha ng kursong criminology. Alvin, ang tagal na nating hindi nakita. Ano na ba ang balita sa'yo? Saan ka ba nag-aaral? Masayang bati ng kanyang kaibigan na si Jason. Oo nga, ang tagal na nating hindi nakita. Dito lang ako nag-aaral sa ating bayan. At oo nga pala pare, hindi criminology ang kinuha kong kurso. Malungkot na sagot ni Alvin. Ano? At bakit naman? Di ba ang sabi mo nga sa akin ay gusto mo na maging isang pulis balang araw? Tanong ni Jason. Oo nga pare, pero ang gusto ng nanay ko ay maging isang doktor ako sa hinaharap. Hindi niya raw ako pag-aaralin kung sakaling sundin ko ang aking pangarap. Paliwanag ng binata. Maya-maya lamang ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Talagang inggit na inggit si Alvin kay Jason. Ano ba yan? Nakakainggit naman siya. Dapat nga ay magkaklase kaming dalawa. Kung hindi lang sana istrikta si nanay, edi sana ay masaya ako sa aking pinag-aaralan, sabi ni Alvin sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay talagang tinatamad ng mag-aral ang binata. Palagi na lamang itong nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at hindi na nabibigyan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Isang gabi ay lasing na umuwi si Alvin sa kanilang bahay at nakasalubong naman ito ang kanyang nanay. Alvin, gusto kitang makausap. May nakapagsabi sa akin na hindi ka daw pumapasok sa inyong eskwelahan. Anong ibig sabihin nito? Sinasayang mo lang ba ang pera na ginagastos ko sa'yo? Sermon ni Aling Melinda. Nay naman, ano ba naman po kayo? Kayo na lang palagi ang nasusunod. Paano naman po ang sarili naming pangarap ni ate? Kayo na po kumokontrol sa aming buhay at hindi na po tama ang ginagawa niyo sa amin. Mataas na boses ng binata. Nakainom kasi ng alak si Alvin kaya nagawa nitong ilabas ang kanyang nararamdaman. Ituloy mo na lang ang gusto ko. Kung ayaw mo akong sundin, ay tumigil ka na lang sa pag-aaral. Galit na sagot ni Aling Melinda. Ang akala naman ng matanda ay magagawa niyang takutin ang kanyang anak, pero nagulat ito sa sumunod na sagot ng binata. Sige, titigil na ako sa aking pag-aaral. Hindi naman ako masaya sa aking kursong kinukuha. Bahala na ako sa aking buhay, sagot ni Alvin. Sa galit ni Aling Melinda sa kanyang bunsong anak ay inilabas nito ang lahat ng mga gamit ng binata. Hindi man lamang nagdalawang isip ang matanda kung ano ang mga bagay na pwedeng mangyari sa kanyang anak. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Wala akong anak na katulad mo.
Wala kang utang na loob. Sarili mo lang ang iniisip mo. Tandaan mo, Alvin, na ako ang nagpapaaral sa inyong magkapatid, kaya matuto kang gumalang sa akin. Galit na sabi ni Aling Melinda. Kinuha ng binata ang lahat ng kanyang kagamitan sabay lumayas na ito sa kanilang bahay. Talagang masama ang loob ni Alvin sa kanyang ina at hindi na rin ito nakapagpaalam sa kanyang ate kung saan siya pupunta. Kinabukasan sa pagising ni Rose ay tinanong nito ang kanyang nanay kung nasaan ba ang kanyang kapatid. Nay, tulog pa rin po ba si Alvin? Baka po mahuli siya sa aming klase. Tanong ng dalagang si Rose. Wala na ang kapatid mo anak. Hindi mo na siya muling makikita. Seryosong sagot ng matanda. Talagang gulong-gulo na si Rose sa mga sandaling ito dahil hindi na talaga niya malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang pamilya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ng babae. Pinalayas ko ng kapatid mo dahil titigil na daw siya sa kanyang pag-aaral. Umuwi ba naman ng lasing kagabi at nabalitaan ko pa na hindi na pala siya pumapasok sa eskwelahan? Paliwanag ni Aling Melinda. Talagang sobrang nag-aalala si Rose sa kanyang kapatid. Bilang isang ate ay handa niyang kausapin si Alvin na pagpasensyahan na lamang nito ang kanilang ina. Ilang beses na tinawagan ni Rose ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Alvin naman, bakit naman hindi ka sumasagot? Huwag mo namang sabihin na talagang desidido ka nang umalis dito sa bahay. Malungkot na sabi ni Rose sa kanyang isipan. Lumipas ang mga linggo ay wala na silang balita sa kanyang nakababatang kapatid. Kahit na isang beses ay hindi na ito nagpaparamdam. Nay, hindi po ba kayo nag-aalala sa kanya? Hindi niyo po ba naiisip na baka may masama na pong nangyari sa aking kapatid? Tanong ni Rose sa kanyang ina. Ngunit natiling kalmado si Aling Melinda na para bang wala itong pakialam sa kanyang bunsong anak. Kung gusto niya talagang umuwi ay uuwi siya. Pero tingnan mo Rose, kahit ba isang beses ay nagparamdam siya sa atin. Talagang kinalimutan na niya tayo. Wala siyang modo at tigit sa lahat ay wala siyang utang na loob sa akin. Seryosong sagot ni Aling Melinda. Lumipas pa ang mga buwan at taon ay tuluyan na silang nawalan ng balita sa binata. Si Rose naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at isang taon na lamang ay makakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Sumasabay na lamang siya sa kung ano man ang mangyari sa kanyang buhay dahil alam niya naman na hindi rin naman masasayang ang kanyang pag-aaral. Nakilala niya ang binatang si Robert at nanligaw ito sa kanya. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa, ngunit nang aminin ito ng dalaga sa kanyang ina, ay pinigilan ito ni Aling Melinda. Hindi ka pwedeng magkaroon ng nobyo. Tuparin mo muna ang pangarap mo. Magpayaman ka muna. Gusto kong makausap si Robert para maging malinaw ang lahat. Seryosong sabi ni Aling Melinda. Pinaghiwalay nito ang dalawa kaya talagang masama ang loob ni Rose sa kanyang nanay. Lumipas pa ang 2 taon ay isa ng ganap na nurse ang dalagang si Rose. Nagtatrabaho na ito sa isang ospital at talaga namang maganda na siya kung kumita ng pera. Anak, baka naman pwedeng ipaayos mo ang ating bahay. Dito ka rin naman nakatira. Tsaka baka naman pwedeng ikaw na ang magbayad sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Tutal, kumikita ka na naman ng pera, sabi ni Aling Melinda. Pero Nay, may pinag-iipunan po akong bilhin. Baka po pwedeng sa susunod ko na lang po ipaayos ang ating bahay. At sige po, ako na po ang bahala sa mga bayarin. Sagot ng dalagang si Rose. Talagang masayang-masaya si Aling Melinda sa kanyang buhay at wala na itong ibang ginagawa kundi ang pumunta sa kanilang mga kapitbahay. Nakikipagkwentuhan at kung minsan naman ay naglilibre ito sa kanyang mga kaibigan. Gamit ang mga perang ibinibigay ni Rose ay ginagastos lamang ito ng matanda para ipakita sa iba na may magandang trabaho na ang dalaga. Maring Melinda, ang sarap na talaga ng buhay mo. Isipin mo ba naman, may anak ka ng isang nurse na malaki kung kumita ng pera? Mangangsabi ni Aling Josie na kanilang kapitbahay. Aba, oo naman Mare. Alam mo ba na balak niyang ipaayos ang aming bahay? Siya na rin ang gumagastos sa lahat ng mga bayarin namin dito. Siguro ay tatanda ako masaya dahil may anak ako na sa akin ay sumusuporta. Natatawang sagot ni Aling Melinda. Lumipas pa ang mga taon ay walang naiipon si Rose para sa kanyang sarili.
Hindi na rin ito makapag-asawa dahil pipigilan lang naman siya ng kanyang ina. Palagi siyang inaasahan ng kanyang nanay sa lahat ng bagay at palagi siyang hinihinga ng pera para lamang maging masaya. Palaging binabalik-balikan ni Rose ang kotse na kanyang pinapangarap, ngunit alam niya sa kanyang sarili na imposible na niyang mabili ang bagay na ito. Halos lahat kasi ng kanyang sweldo ay napupunta lamang sa kanilang bahay dahil ang pakiramdam ni Aling Melinda ay mayaman na sila. Nay, baka naman po pwedeng magtipid po muna tayo. Hindi ko na po kasi mabili ang aking mga sariling kagustuhan. Gusto ko pong makapagpatayo ng sariling bahay at makabili ng sariling sasakyan, sabi ni Rose sa kanyang ina. Anak, nang dahil sa iyong sinabi, nararamdaman ko tuloy na para bang kinakalimutan mo na ako. Paano na lamang kapag wala ka? Saan na lamang ako kukuha ng pera? Matatapos na lamang ang aking buhay nang dahil sa gutom. Pagpapaawa ni Aling Melinda. Hindi rin naman kayang tiisin ni Rose na makitang malungkot ang kanyang ina, kaya patuloy pa rin siya sa pagbibigay ng pera. Lumipas ang mga buwan ay muling nagkaroon ng nobyo ang dalaga at talagang hindi malaman ni Rose ang kanyang gagawin dahil nagdadalang tao na siya. Mananagot ako kay nanay kung sakaling malaman niya ang tungkol sa bagay na to. Kinakabahang sabi ni Rose. Nagsabay-sabay pa ang kanyang problema nang magkasakit si Aling Melinda. Ang lahat ng kanyang pera ay napunta sa pagpapagamot nito. Pati na rin ang pera ng kanyang nobyo ay napilitan niyang hiramin para lamang sa pagpapagamot ng matanda. Diego, pasensya ka na talaga kung hinihiraman kita ng pera. Nahihiyang sabi ni Rose. Walang problema. Lahat naman ng bagay ay handa kong gawin para mabawasan ang iyong mga isipin, sagot ng kanyang nobyo. Lumipas pa ang 2 linggo ay gumaling na naman si Aling Melinda sa kanyang karamdaman. Nabaon sa utang si Rose sa dami ng kanyang mga gastusin. Nagkaroon pa ng maintenance ang kanyang nanay kaya dito napupunta ang lahat ng kanyang pera. Lumipas pa ang mga taon ay nakapanganak na ang dalaga at simula din sa araw na iyon ay nagsasawa na sa kanya si Diego. Rose, hindi na talaga kita maintindihan. Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya pero ang nanay mo pa rin ang pinagtutuunan mo ng pansin. Paano na ang ating magiging anak? Tingin mo ba ay mabibigyan natin siya ng magandang kinabukasan? Malungkot na tanong ni Diego. Hindi naman makasagot ang babae dahil totoo naman ang sinasabi ng kanyang nobyo. Ako na ang mag-aalaga sa ating anak at pasensya ka na Rose dahil nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Paliwanag ng binata. Malakas na si Aling Melinda sa mga oras na ito ngunit patuloy pa rin niyang inaalipin ang kanyang anak na dalaga. Nay, iniwan na po ako ni Diego. Umiiyak na sabi ni Rose. Ang sabi ko naman sa'yo anak, ay huwag ka na munang magnonobyo. Tignan mo naman ang nangyari sa'yo. Kung sinunod mo lang sana ang payo ko, edi sana ay masaya pa rin tayong dalawa. Sagot ni Aling Melinda. Pero Nay, kayo po ang may kasalanan ng lahat ng ito. Palagi niyo na lamang po akong sinasakal. Bakit po ba hindi kayo makontento sa kung anong buhay ang meron kayo? Kayo na rin ang nagdedesisyon kung ano ba ang dapat kong gawin sa aking sweldo. Hindi na po ako magkaroon ng kalayaan sa aking sarili. Umiiyak na sabi ng dalaga. Nawalan na ito ng nobyo at nawalan na rin ito ng anak. Nang dahil kay Aling Melinda ay hindi niya matupad ang kanyang sariling mga pangarap. Lumipas ang mga araw ay nagkaroon ng problema sa pag-iisip ang dalaga. Sobrang dami na kasi nitong iniisip sa kanyang buhay kaya napatigil na rin ito sa pagtatrabaho. Walang nagawa si Aling Melinda kundi ang alaga ng kanyang anak. At nang dahil doon ay unti-unti silang naghirap. Nawala ang lahat dahil wala ng perang pumapasok sa kanila. Napilitang ipagbili ni Aling Melinda ang iba sa kanilang mga kagamitan dahil kailangan ng kanyang anak ng isang matinding gamutan. Dito nagsimulang magbago ang pananaw ni Aling Melinda sa kanyang buhay at natuto itong humingi ng tulong sa may kapal. O Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi ko na po alam kung ano pa po ang dapat kong gawin. Kasalanan ko po ang lahat ng ito kung bakit po nagkaganito ang aking anak. Wala pong ibang dapat nasisihin sa aming nararanasan, kundi ako lamang. Umiiyak na sabi ni Aling Melinda. Pagkatapos kausapin ng matanda ang Diyos ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Sa pagbukas ni Aling Melinda ng pintuan ay nakita nito ang kanyang bunsong anak na si Alvin.
Sa harapan ng kanilang bahay ay doon nakaparada ang isang magarang sasakyan ng lalaki. Ibang-iba na ang kanyang bunsong anak at ang itsura nito ay talagang mukhang mayaman. May kasama na rin itong asawa at anak. Nay, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang aking anak at ang aking asawa. Maganda na po ang aking buhay at marami na po akong mga naipatayong mga negosyo. Nahihiyang sabi ni Alvin. Gulat na gulat ang binata nang makita nito ang kanyang ate. Wala ito sa kanyang sariling pag-iisip at nang dahil doon ay nahihiyang umamin ng kanyang nanay kung ano ba ang nangyari sa kanilang buhay. Agad ipinagamot ni Alvin ang kanyang ate at wala naman itong problema sa kanyang mga pwedeng gastusin. Lumipas ang mga buwan ay gumaling na ang kanyang kapatid at laking pasasalamat ito kay Alvin. Ate, hindi ko man natupad ang aking mga pangarap pero ito na ako ngayon at matagumpay na sa aking buhay. Patawarin mo ako kung iniwan ko kayo. Malungkot na sabi ng lalaki. Walang problema, Alvin. At sa totoo lang ay masaya pa ako na makita kitang maayos ang buhay. Salamat naman sa Diyos at muli kitang nakita. Masayang sagot ni Rose. Napapailing na lamang si Aling Melinda dahil alam na niya sa kanyang sarili na nagkamali pala siya. Kitang-kita niya kay Alvin na naging maayos ito simula nang lumayas ito sa kanilang bahay. Hindi tulad ni Rose na nasira ang buhay nang dahil sa kanyang pagiging mayabang at palaasa. Lumipas ang mga taon ay nakabalik na si Rose bilang isang nurse at sinasabayan pa nito ng pagnanegosyo. Nakipagbalikan sa kanya si Diego matapos nitong malaman na maayos na ang problema. Isang araw ay dumaan ang Kapaskuhan, napansin nila na malungkot si Aling Melinda. Mga anak, patawarin niyo ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pwede na kayong umalis dito sa bahay at ang magkaroon ng sariling buhay. Sabi ng matandang babae. Nay, hindi po namin kayo pababayaan. Kung gusto niyo po ay sa amin na lamang po kayo tumira. Sagot ni Alvin. Kahit po magkaroon kami ng sariling pamilya ay kayo pa rin po ang aming ina. Dagdag ng babaeng si Rose. Simula noon ay naging maayos ang kanilang buhay. Higit sa lahat ay maayos na ang problema ng kanilang pamilya. Huwag nating iasa ang lahat ng bagay sa ating mga anak. Ang dapat nating isipin ay ang kanilang kinabukasan. Kaya hanggat malakas pa tayo ay mag-ipon na tayo ng pera dahil hindi naman maiiwasan na magkakaroon din sila ng sariling mga anak at sariling pamilya na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.